Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, Hulyo 3, 2024. Pasada Balita. Senador Angara itinalaga ni Pangulong Marcos bilang bagong kalihim ng DepEd. Pasada Balita. 2025 National Budget aprobado na ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Chinese Embassy at PAOK magsasanib puwersa laban sa Pogo Crackdown. Pasada Balita. Balita sa ibayang dagat, libu-libong residente natrap bunsod ng baha sa Myanmar. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, halaga ng piso kontra dolyar posibleng sumadsad hanggang 60 pesos. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan ng tabayanan ng part 2 ng interview ni kasamang Anthony Suntay. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang maaraw na umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senator Juan Edgardo Sani Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education. Papalitan ni Senator Angara sa pwesto si Vice President Sara Duterte na nagbitiw bilang kalihim ng DepEd noong Hunyo 19. Ayon sa Presidential Communications Office, may malawak na karanasan sa lehislatura ang senador, partikular na sa pagsusulong ng mga reforma sa edukasyon. Ilan sa mga nagawang batas ni Senator Angara ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act at Enhanced Basic Education Act of 2013 o K-12. Pasada Balita. Aminado si Senator Sani Angara na malaking hamon para sa kanyang nakatakdang pag-upo bilang kalihim ng DepEd. Dahil dito, hihingian niya siya ng tulong at payo sa mga mahuhusay na sektor, mga dating nanungkulan sa DepEd at sa mga dati niyang nakasama sa Senado na ngayon ay miyembro na rin ng gabinete. Ayon kay Senator Angara, inaalam pa nila kung kailan ang tamang panahon para magbitiw bilang senador o kung bago o pagkatapos ng kanyang kumpirmasyon. Nagpahayag naman ng kahandaan ng senador na makipagtulungan kay Committee on Basic Education Chairman Senator Win Gatchalian at sa Committee on Finance na humahawak ng budget ng DepEd. Tiniyak din ng senador na makapagpapatupad siya ng reforma sa nasabing tanggapan. Sa ngayon, hinihintay pa ni Senator Angara kung kailan magaganap ang kanyang panunumpa bilang kalihim o bagong kalihim ng DepEd. Pasada Balita. Handang makipagtulungan ng Department of Education kay Senator Sani Angara na bagong itinalagang kalihim ng DepEd. Sinabi ni Education Undersecretary at Spokesman Michael Powa na welcome sa kanilang pag-appoint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Senator Angara. Kasabi nito, nasasabik na anya ang buong DepEd community sa pagtatrabaho sa ilalim ng bagong liderato. Tiniyak din ang kagawaran ng patuloy na pagsusumikap upang mapaganda
ang kalidad ng basic education dito sa bansa. Pasada Balita. Suportado rin naman ng liderato ng Kamara ang pagtatalaga kay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Senator Juan Edgardo Sani Angara bilang bagong kalihim ng DepEd. Kumbinsido si Speaker Martin Romualdez na outstanding choice si Senator Angara sa nasabing pwesto dahil na rin sa kanyang malawak na karanasan, hindi matatawarang dedikasyon at pagsiserbisyo publiko. Dagdag pa ng leader ng Kamara na ipinakita ng senador sa kanyang panunungkulan sa Senado at maging sa mababang kapulungan noon ang commitment na mapaganda ang kalidad ng edukasyon at kapakanan ng mga guro at estudyante. Bukod naman kay Speaker Romualdez, suportado rin ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, Manila 3rd District Representative Joel Chua at iba pang mga kongresista ang pagkakaluklok kay Senator Angara bilang bagong kalihim ng DepEd. Pasada Balita. Wala pang petsa kung kailan lilisanin ni Senator Sani Angara ang Senado matapos may talagang bagong kalihim ng DepEd. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, pag-uusapan pa nila ni Senator Angara ang plano hinggil dito. May option naman anya si Senator Angara kung magbibitiw siya bilang senador kapag epektibo na ang kanyang appointment. Samantala, sinabi ni SP Escudero na hindi pa pinag-uusapan kung sino ang papalit kay Senator Angara bilang chairman ng Committee on Justice. Ngunit, hanggat maaari niya, dapat isa ring abogado. Senator Angara. Minus one, there will be 23 senators. Senator Angara is due to graduate sa isang taon naman So, isang taon na lamang naman mawabakante yung 24th senator. At sino mag-take over ng Committee on Justice, sir? Pag-uusapan pa namin, hinahalal naman natin na-elect among the majority members. Pero hanggat maaari, mas ninanais ko sana, abogado ang maging chairman ng Committee on Justice. Senator po. Yan po ang bahagi ng panayam kay Senate President Francis Chis Escudero. Pasada Balita. Mananatiling bakante ang posisyon ni Senator Angara o Sani Angara sa Senado hanggang sa 2025 elections sa oras na magsilbi ito bilang bagong DepEd Secretary. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kagaya ng pagkakabakante sa Kamara dahil may namatay, nag-resign o na-appoint, ganun din ang panuntunan sa Senado. Anya, ang pagtatalaga ng papalit sa pwesto ay nakadepende sa desisyon ng Kamara o Senado o kung magsasagawa ng special election ang Kongreso. Naniniwala naman si Chairman Garcia na hindi na magkakasa ng special election ng Senado para sa papalit kay Senator Angara dahil tapos na rin naman ang termino ng Senador sa June 2025. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 National Expenditure Program. Sa ika-17 cabinet meeting sa Malacanang, inaprubahan ng Presidente ang 6.352 trillion pesos na pondo para sa susunod na taon na ipinresinta ng Department of Budget and Management. Pagtutuunan ng pansin sa budget ang food security, social protection, healthcare, pabahay, disaster resilience, infrastructure, digital connectivity at energization. Kaugnay nito, malaking bahagi ng pambansang pondo ang inilaan sa sektor ng edukasyon, public works, kalusugan at interior and local government at maging sa pagdepensa. Pasada Balita. Samantala, Pope Francis nagpaabot ng mensahe kay Pangulong Marcos at sa mga Pilipino. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes.
Nagpadala ng pagbati o mensahe si Pope Francis kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa mga Pilipino upang muling makipag-ugnayan sa Pilipinas matapos ang higit 9 na taon mula nang bumisita ito sa bansa noong 2015. Sa kanyang pagbisita sa Malacanang, sinabi ni Vatican Secretary for Relations and States and International Organizations Archbishop Paul Gallagher kay PBBM na ipinaabot daw ng Santo Papa ang kanyang pagbati sa Presidente dahil malapitan niya ito sa mga Pilipino at sa simbahan sa bansa. Sinabi ni Gallagher na pinahahalagahan ng Santo Papa ang mga Pilipino para sa kanilang kamanghamanghang trabaho at kontribusyon sa simbahang Katoliko hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nabatid na nakipagpulong din ang Arsobispo kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo bago ito nag-courtesy call kay Pangulong Marcos. Samantala, ipinahatid din ni Pangulong Marcos ang kanyang good wishes o yung pangungumusta kay Pope Francis at binigyan din ang masiglang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Holy See na tumatagal na anya ng 73 taon mula nang ito'y itatag noong April 8, 1951. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Pangulong Marcos may marching order na sa bagong talagang kalihim ng DepEd. Detalye mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Pagsasaayos ng pagtuturo ng kasaysayan o history sa mga estudyante. Ito ayon kay Senator Sani Angara ang isa sa marching order sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos siyang italaga bilang kalihim ng Department of Education. Naisaan niya ng Pangulo na maging interesting o kaaya-aya sa mga estudyante ang pag-aaral ng kasaysayan bukod sa dapat itong nauunawaan at hindi lamang panay ang kakabisado o pagme-memorize. Hanggang dinaan niya ng Pangulo na mapahusay ang ating score sa Program for International Student Assessment o PISA dahil ito indikasyon ng kalidad ng ating edukasyon. Kaya sisikapin daw ni Angara na magkaroon tayo ng magandang resulta sa PISA examinations. Nais ding tutukan ng incoming DepEd Secretary ang pagpatuloy sa pagsasaayos ng curriculum na sa basic education at ang pagbabawas ng teaching loads ng mga guro. Aminado si Angara na malaking hamon sa kanya ang nakatakdang panunungkulan bilang DepEd Secretary. Dahil dito hihingin niya ang tulong ng mga eksperto sa larangan ng edukasyon at maging sa mga dating nanilbihan na bilang DepEd Secretary. Hilingin din daw ni Angara ang payo ng mga dati na rin niyang kasama sa Senado at ngayon naging bahagi na ng gabinete. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, kulang at malayong matugunan ng 35 pisong dagdag sahod ang tunay na pangangailangan ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ito naman ang giniit ni Senate President Francis Chis Escudero sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin. Kasunod ito ng pag-aproba ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa 35 pisong aumento sa sweldo o sahod para sa mga empleyado sa pribadong sektor sa NCR. Kaugnay nito, kinwestiyon ni SP Escudero kung bakit laging kulang ang ibinibigay na aumento sa sahod ng RTWPB at ang batayan nito na hindi tumatama sa pangailangan ng mga manggagawa. Pasada Balita. Dapat nang ipatupad sa buong bansa ang dagdag sahod sa mga manggagawa at hindi lamang sa Metro Manila. Ito naman ang binigyang diin ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri makarang igiit na halos pareho na ang presyo ng bilihin kahit saan ka magpunta sa bansa. Napakalit din anya ng inaprubahan ng wage boards na aumento sa sahod at hindi ito sasapat para matugunan ang pang-araw-araw na pangailangan ng mga manggagawa. Nabatid na si dating SP o Senate President Zubiri ang principal author ng legislated wage hike sa Senado na nagsulong ng 100 pisong dagdag sahod. Pasada Balita.
Maaari pang iapila ang nakaambang 35 pesos daily minimum wage hike ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, maaaring maghain ng apila sa National Wages and Productivity Commission ang mga tutol sa naging desisyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, NCR. Anya, pinapayagan itong gawin sa loob ng 10 araw mula sa pagkakalathala ng wage order o hanggang Hulyo 11. Hindi lamang mga manggagawa ang maaaring umapila kundi maging ang mga employers group sa bagong salary rate na epektibo sa Hulyo 17. Pasada Balita. Samantala, isang bago at state-of-the-art na regional standards and testing center ang inilunsad sa Leyte upang maghatid ng dekalidad na serbisyo ang pamahalaan. Nagkakahalaga ng 42 million pesos ang pasilidad na naglalaman ng mga makabagong kagamitan sa pagsusuri. Magkatuwang itong inilunsad nila House Speaker Martin Romualdez, Tingog Party List Representatives Yeda Marie Romualdez at Jude Asidre. Ayon kay Congressman Asidre, patunay ang proyekto ng commitment ng kanilang grupo sa inclusive social development, pag-unlad ng Eastern Visayas at layon ding ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipino bilang bahagi ng bagong Pilipinas. May 3 laboratorio ang RSTL na nag-aalok ng iba't ibang serbisyo at binubuo ng mga kwalipikadong profesional tulad ng Microbiology Laboratory, Metrology and Calibration Laboratory at Physico-Chemical Laboratory. Pasada Balita. Samantala, pinag-aaralan pa ng Department of Health ang rekomendasyon ni Health Secretary Ted Herbosa na palitan ang pangalan ng DOH bilang Department of Health and Wellness. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, magandang ideya ito para sa malawak na pangunawa sa layunin ng public health. Binanggit pa ni Asik Domingo na ayon sa World Health Organization, ang health ay state ng complete physical, mental at social well-being at hindi lamang ang kawalan ng sakit. Samantala, maliban sa pagpapalit ng pangalan ng DOH, nais din ng Secretary Herbosa na tawaging Chief Longevity Officer ang kalihim ng kagawaran. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, nagkausap na sina PAOK Chairman at Executive Secretary Lucas Bersamin at Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Xilian, kaugnay sa kampanya ng pamahalaan laban sa mga iligal na pogo. Ayon sa PAOK, layo ng pagpupulong na mapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa upang masugpo ang transnational criminal activities. Nagpasalamat naman ang China sa mga pagsisikap ng pamahalaan ng Pilipinas upang masawata ang mga iligal na pogo at sa pagliligtas sa ilang mga Chinese national. Sinabi rin ng PAOK na bukas ang Chinese Embassy na makipagtulungan sa bansa para sa buong proseso ng investigasyon, kaugnay pa rin sa pogo. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, kumakalap na ng mga ebidensya ang Office of the Solicitor General laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para sa co-warrant of petition na isasampa ng alkalde sa loob ng 2 linggo o ngayong buwan. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, isang eksklusibong kapangyarihan ng Solgen ang co-warrant of petition para matanggal ang isang opisyal dahil hindi ito kwalipikado sa posisyon. Binigyan din pa ng Solgen na hindi maaaring tumakbo sa halalan o humawak ng public office si Mayor Guo dahil hindi ito Pilipino. Lumakas anyang ihahaing kaso laban sa suspendidong alkalde dahil sa fingerprint analysis ng National Bureau of Investigation. Tiniyak naman ni Solgen Guevara na patuloy nilang pinag-aaralan ang co-warrant case laban sa suspendidong si Mayor Guo. Pasada Balita.
Samantala, inalmahan ni dating Senator Laila de Lima ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hanapin na lamang ang kanyang kapayapaan sa halip na humingi ng katarungan para sa sinasabing bogus drug cases. Sa ex-post ng dating senador, kanyang iginiit na ang isyo ay hindi personal na hidwaan sa pagitan niya at ng dating presidente, kundi ang mga atraso nito sa taong bayan. Patunay lamang anya ang naging asal ng dating Pangulo na hindi ito nagsisisi at humihingi ng pasensya sa mga sinasabing biktima ng drug war. Una nang sinabi ni De Lima, nakakasuhan niya ang mga opisyal ng nakaraang administrasyon na dahilan ng kanyang halos 7 taong pagkakakulong. Pasada Balita! Liliham ang Kamara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald De La Rosa para makumbinse ang mga ito na dumalo sa mga pagdinig sa isyu ng extrajudicial killing. Ito naman ang binigyang diin ni Manila 6th District Representative Bienvenido Ben Abante Jr., Chairman ng House Committee on Human Rights, sa panayam ng DWIZ. Tiniyak din naman ni Congressman Abante na igagalang nila sina dating Pangulong Duterte at Senator De La Rosa sa ikakasang pagdinig. Siniguro rin ng kongresista na magkakaroon ng inter-parliamentary courtesy sa pagdalo ni Senator De La Rosa. Well, nagdadraft na kami ng sulat at papadala sa kanila to really convince them na kailangan po nilang umarap. Unang-una, ibibigay po namin sa kanila ang talagang full respect bilang dating Pangulo. Talagang atin po sila igagalang husto. At pangalawa, yung inter-parliamentary courtesy na aming pinapaniwalaan ay gagawin po namin kay Senator Bato. Iginit din ni Congressman Abante na nasa kamay pa rin ni dating Pangulong Duterte at Senator De La Rosa ang desisyon kung dadalo sa nasabing pagdinig. We will not summon them or compel them to come. It is up to them kung nais sila pumunta o hindi. The burden of proof will be on them, not on us anymore. Kasi ginawa po namin na ay magagawa upang sila ay makaharap ng ating mga biktima. Dagdag pa ng kongresista, iimbitihan din sa Kamara si dating Senator Laila de Lima dahil marami niya itong maaaring ibulgar, ngunit hindi pa ito sumasagot. Wala pa naman, pero we're going to invite her sapagkat siyempre marami rin siyang pwedeng isiwalat. At yun din naman ang nais ng komite na imbitahan po sila. Yan po ang tinig ni Manila 6th District Representative Bienvenido Ben Abante Jr., Chairman ng House Committee on Human Rights, sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Samantala, binigyang din ng Department of Agriculture na nananatiling sapat ang supply ng lokal na bigas sa bansa kasunod ng pagpapatupad ng Executive Order 62 o ang tapyas taripa sa imported rice. Ito'y dahil sa posibleng banta ng Temporary Restraining Order sa EO 62 na posibleng maapektuhan ang produksyon ng bigas ng mga lokal na magsasaka. Ayon kay Agriculture Spokesman Assistant Secretary Arnel de Mesa, handa ang DA sa posibleng kahihinatnan ng tapyas taripa upang walang maging kakapusan sa supply ng bigas sa bansa. Una nang nilinaw ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. na walang mga importer na mag-aangkat ng bigas sakaling maghain ng TRO ang ilang grupo ng mga magsasaka para harangin ang implementasyon ng EO 62. Pasada Balita! Kinumpiska ng Bureau of Customs ang isang kremadong yate na sinasabing ginamit upang maipasok sa bansa ang 1.4 tons ng shabu na nasabat sa Nasugbu, Batangas. Ang ilegal na droga na nagkakalaga ng 9.7 billion pesos ay naharang sa isang police checkpoint sa Alitagtag, Batangas noong April 15. Sa isinagawang investigasyon, katuwang ang PNP at PIDEA natunto ng yate sa Nasugbu na sinasabing ginamit sa pagpasok sa bansa ng ilegal na droga. Nadiskubre rin ang 3 pang yate na hindi dokumentado at pagmamay-ari ng individual na siya ring may-ari ng yate kung saan isinakayang shabu. Tiniyak naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na ang pagkakadiskubre sa yate ay bahagi ng patuloy at mahigpit na pagbabantay ng BOC sa mga border ng bansa
kontra illegal drugs trade at pagpupuslit ng smuggled products alinsunod na rin sa mismong utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasada Balita. Oras! 26 at kalahating minuto na po makalipas ang ikapito ng AM. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, makakapanayan po natin si Pasig Representative Roman Romulo, siya pong chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Congressman Romulo, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Yes, magandang umaga, John, at sa lahat ng nakikinig, nanonood po ng programa. Good morning po sa ating lahat. Opo, unang-una sa lahat, ano pong naging reaksyon nyo nang mabalitaan yung si Senator Sani Angara na ang napili ng Pangulong Marcos bilang bagong kalihim ng DepEd? Kong? Well, actually, John, ang Department of Education, lalong-lalo na meron tayong learning challenges ngayon, ay napaka-importanting departamento. Kaya nung may na-appoint na po kaagad, natutuwa naman po tayo dahil mahalaga po talaga na hindi mabakante ng masyadong matagal ang posisyon ng Department of Education. Pangalawa, alam rin naman po natin lahat na yung position ng isang cabinet secretary is a position of confidence and trust. Kaya ang napili niya si Senator Sani, sigurado po naman natin na tiwala rin po tayo naman sa desisyon ng ating Pangulo. Opo. Paki-remind mo ako, medyo malilimutin kasi ko. Kung nag-abot ba kayo ni Senator Angara sa Kongreso? Yes, nag-abot kami sa Kongreso ng one term. Opo. Tapos magkasama po kami ngayon sa EDCOM 2. Pareho kaming kasama sa education, yung education summit na ginagawa natin ngayon para makapag-introduce ng reforms sa education system natin. Kaya more or less magkasama rin kami ngayon sa EDCOM 2. Opo. So hindi po lingid sa inyo, Congressman Romulo, na noong pa lamang nasa Kamara si Senator Angara, isa na po ang sektor ng edukasyon sa kanyang mga ipinupush na mapaayos. Tama po? Tama yun, Sir John, pero sa totoo, ngayon napakaraming challenges. Siguro iba yung challenges ng mga panahon ngayon. Opo. Kaya masaya rin ako na nagkasama kami sa EDCOM 2 kasi alam niya po yung mga reforms at yung mga reforms po na kailangan gawin ay kailangan po gawin agad eh. Kasi may solusyon naman eh. Alam na natin yung problema, may solusyon naman. It's a matter of implementation. That is why natutuwa ako na hopefully po ay yung mga reforms na to agad-agad magawa. Kasi kung hindi rin magawa yung reforms ay hindi rin tayo magbabago ng ating education system yung mga nangyayari. And speaking of reforms, kasama ba, Congressman Romulo, yung pag-aaral at pagsasantabi sa K-12 sa inaasahan yung tututukan ng bagong kalihim ng DepEd? Isa po yan, pero John, pinakauna niya dapat gawin ay alam natin yung 2018 results at 2022 results ng PISA at yung ibang international assessment, mababa tayo sa reading comprehension, sa math age appropriate. Kung wala kang basic competency sa reading, yung ibig sabihin po, hindi lang marunong magbasa, pero naintindihan yung binabasa at yung math age appropriate, paano gagraduate sa mga higher competencies? Yung nakita na, 2018, mababa ang score natin. 2022, mababa rin ang score natin. Noong last year po, 2023, nagbigay na po ng solusyon ang Department of Education. Ang sagot po nila dito, yung matatag curriculum. Ang sabi nila, bawasan natin yung subjects sa grades 1, 2, 3 para nakafocus tayo sa basic functional literacy, yung reading. So, ang problema po, hindi naman in-implement ng malawakan ng DepEd. Parang pinayulot lang nila yan, 35 DepEd schools out of 38,000 plus schools. So, isa yan na low-hanging fruit na yan. Alam na natin, may problema doon. Alam natin ang solusyon ay i-decongest yung number of subjects, pati curriculum. So, hopefully po, Senator Sani, hits the ground running, and kaagad-agad yung mga reforms na ito ay gawin agad. Kasi kung hindi magpapalit ang sistema natin. Yung scores hindi rin mag-i-increase. So yan po, isa sa mga low-hanging fruits. Yung nabanggit po ninyo na sa House of Representatives, papunta na rin po kami on second reading dyan para ma-revise na sana yung K-12. Sana po ay tingnan niya yung reforms na ginagawa namin sa House of Representatives. At sana po ay pag-aralan niya at baka sakaling
sumang-ayon siya kasi talagang nangangailangan na rin ng tulong yung ating K-12 program. Actually, kung di po ako nagkakamali sa pagkakarinig ko doon sa report ng isang reporter namin, mukhang isa po yan sa mga marching order mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Senator Angara. Yan nga pong maitaas yung antas ng kalidad ng edukasyon natin. Yung PISA na binabanggit mo, Congressman Romulo, mukhang isa po yan Tama sa yun, pinatututukan. Opo. Tama po yan. At talagang ano po yan sa akin low-hanging fruit na. Kasi andyan na po alam na natin yung problema, may solusyon na. John, sa totoo, wala namang perfect na solusyon. Opo. Pero kung wala tayong i-implement na solusyon, why will we expect any change? Ang mga solusyon naman po dapat flexible enough yan na na-adjust natin habang ini-implement natin. Ang susi, katulad ng sinabi ng matatag curriculum, bawasan natin ang subjects para nakafocus tayo sa basic function literacy. Reading comprehension po yun. Alright. Ano pa po ang nakikita nyong pwedeng bigyang prioridad ng bagong talagang kalihim ng DepEd, Congressman Romulo? Well, yung isa po na mahalaga po dyan ay alam naman natin na napaka-importante po ng role ng ating mga guro. Apo. Yung mga guro po natin overworked na. Yun namang burden po talaga sa daming competencies tapos may admin. Itong nakaraang taon, nag-umpisa na po ang Department of Education na tingnan na po yung paglipat ng mga admin work sa mga admin personnel para yung mga teachers natin makatutok na sa pagtuturo sa classroom. Itong huling taon na po na ito, more or less po, nag-umpisa na ang DepEd dyan. Meron na po sila mga na-identified na admin work na pwedeng ilipat. Para sa akin po, ay yun lang, sana tutukan na yun at pabilisin din po yun. Dahil more or less, base sa huling nakita kong numero na binigay sa amin ng DepEd, more or less meron na sila mga 20,000 items na maaaring gamitin. Pero hindi naman po pwede na magtatalaga ka lang ng tao. Kailangan competent rin yung matatalaga mo doon. Kasi assuming accountancy yung kailangan, di ba? Kailangan marunong rin naman sa accounting. Kasi kung hindi, di babalik rin sa teacher yung trabaho na yun. So ito, importante po yan. At sa tingin ko na umpisahan na ng DepEd yan, kailangan matutukan yan. Kasi makakatulong po yan, John, sa, sa pag-lessen ng burden sa teachers natin. Yung po bang pagdaragdag ng mga silid-aralan, nasa control din po ba yan ng DepEd o ibang ahensya ng gobyerno, Congressman? Ed na rin po yan, Pero of course, yung mag-implement yan ay DPWH. Alright. Yun yung mga classroom buildings. Pero alam rin natin totoo, wag naman natin asahan ng isang miracle na biglang yung 140,000 na gap ay kagad-agad ay magagawa ng paraan. Pero may isa pang alternatibong dapat tingnan dyan. Yung pag-aayos ng e-GASP, yung voucher system natin. Kasi medyo magulo po yung implementation yan. Kailangan ayusin po yan. At kami ho sa Camera, sa House of Representatives, ang proposal namin dyan, wag na gawing input-based. Ang tingin na outcomes-based. Kasi kailangan rin, yung eskwelahan na private school na bibigyan po natin ng voucher, kailangan ang binibigay rin kalidad na edukasyon. Kung hindi, sayang rin. Alright. At isa rin po sa inihimok ng kapwa nyo mambabatas, actually, itong si Congresswoman Franz Castro, yung mapabuti ang sahod at benepisyo ng mga guro at iba pang education support personnel, Congressman Romulo. Tama po yun. In fact, meron po kaming isang bill na nasa floor na rin, second reading, yung Teacher Career Progression Bill. Kung nasan rin po dyan, pinag-uusapan rin po namin yung pag-increase ng salary grade. Hopefully po, tingnan rin po nung ni Senator Sani ang ginagawa namin sa House of Representatives, mapag-aralan po. At baka sakali po ay matulungan na rin po tayo na maipasa ito. Alright. Nasa inyo po ang pagkakataon, Congressman Romulo, ang mensahe niyo po sa ating bagong kalihim. And at the same time, dun po sa mga nagdududa sa kakayahan ng ating kaibigang bagong kalihim ng DepEd. Go ahead, Kong. Well, una-una maraming salamat, John, dito sa pagkakataon kay Sen Sani. Magsama po kami sa Camera noon at sa EDCOM 2. Itong recently, alam naman po niya yung mga reforms na pinag-uusapan namin sa Camera, pati sa EDCOM 2. Sana po talaga ay magamit rin po yung pagkakataon na ito na ma-institute itong mga reforms na ito. Kasi mahalaga po ito para talagang masigurado natin na may kalidad na edukasyon. Kami naman po sa Camera,
sa House of Representatives, handa naman po kaming tumulong. Alright, with that, Congressman Roman Romulo, maraming salamat sa pagkakataon. Muli bukas po ang himpilan at programang ito para sa mga update. Thank you, John. Salamat. Alright, good morning, sir. Good morning. Ingat po. God bless. Yan po mga kabalitaan, si Congressman Roman Romulo, ang kinatawan po ng Pasig City at chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. O ito pa, yung ilong to ng PCSO, safe and secured laban sa mga kriminal. Ang detalye dito sa special report na ito. Dahil nasa digital age na tayo, mas naging convenient na ang pagtaya sa mga laro ng PCSO dahil mayroon ng e-Lotto. Ayon nga sa General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si Mr. Mel Robles, safe and secured ang e-Lotto. Yun naman ang kagandahan ng e-Lotto. One, hindi na pwede maging anonymous. Identify siya, ka-registered siya. Bakit hindi transferable eh? Ano siguro, i-assign niya. Tapos, number 2, again, pag umuulan, hindi ka na mababasa para tumaya. O yung mga ayaw talagang tumaya dahil ang hirap, walang parking. Plus, lahat digitized na ngayon. Nagbabala naman si GML Robles sa mga mananaya na alamin at iwasan ang mga illegal na e-Lotto. May illegal na lotto eh. Meron agad. Meron. Ginagamit pa yung mga logo namin. So, pati logo kinopya. Ang ganda kasi mag-illegal eh. Hindi, maganda kasi mag-illegal. Wala kang susunding regulation. Oo, tama. File ka lang. Andyan na. Kaya we have to step up. Kasi yung revenue na dapat sa gobyerno, kinukuha lang ng mga illegalista eh. Diba? And worse, sige, wag na yung wala ng taxes. Sige, wala na yung napupunta sa charity. Hindi mo na makukuha panalo mo eh. Kasi nobody's regulating them. Tatakbuhan ka lang. Correct. So yun ang pinakamalalaro. Hindi ka na nagbigay sa gobyerno, hindi ka nakatulong sa kawang gawa, hindi mo pa makukuha panalo mo. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Hoy, oras! 14:30 minuto na lamang, 8:00 na ng umaga. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, posibleng palawigin pa ng pamahalaan ang importation ban sa sibuyas. Ito ang inihayag ng Department of Agriculture kasabay ng pagtiyak na sapat ang supply ng sibuyas sa bansa hanggang sa susunod na 8 buwan. Paliwanag ng DA, mahigit 160,000 metric tons ang nakaimbak na pulang sibuyas sa mga cold storage habang 12,000 metriko tonelada naman ng puting sibuyas. Siniguro pa ng DA na hindi tataas ang presyo ng sibuyas sa mga pamilihan. Pasada Balita. Nangangamba naman ng isang senador na imported na ang lahat ng pagkain sa bansa pagsapit ng taong 2013 o 30. Ayon kay Senator Amy Marcos, nabawasan na kasi ang mga lokal na magsasaka dahil sa pagkalugi o liit ng kinikita ng mga ito sa kanilang hanap buhay. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, may pinakamalaking annual decrease anya ng mga manggagawa ay nasa agriculture at forestry subsector na aabot sa mahigit 880,000 hanggang noong Marso. Pasada Balita. Hoy, oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga, ngayong part 2 ng ating interview with PFF's Freddy Gonzalez. Okay, so even with talent identification, like if you're going to look for players here and abroad, that still falls under your purview? Yeah, so everything from talent identification locally and abroad, for coaching staff, local and foreign, as well as everything from camps to
training schedules, match schedules, tournaments to join, all of that stuff. So it's a pretty busy office. I think we have the most staff among any department in the PFF, only because there's a whole ecosystem that works around it, right? You have travel, you have technical side, coaching, you have all of these things where, all have to come together for everything to work. Part 3 ng ating interview, bukas. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Bumaba palalo ang halaga ng piso kontra dolyar sa gitna ng tumataas na US yields. Nagsara sa 58 pesos at 79 centavos ang kada dolyar. Humina ito ng 14 pesos at 5 centavos mula sa 58 pesos and 65 centavos. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, mas humina ang piso kung saan naitala ang 58 pesos at 75 centavos, habang ang pinakamababa ay 58 pesos at 84 centavos, habang ang pinakamabuting naitala ay 58 pesos and 73 centavos. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Natrap ang libu-libong residente sa kanilang mga tahanan habang nawalan din ng kuryente at phone lines bunsod ng matinding pag-ulan na nagdulot ng pagbaha. Itinaas na rin ang danger level sa Ariawardi River sa lungsod sa Northern Kachin Estate. Umabot na rin hanggang leeg ang taas ng pagbaha sa nasabing lugar. Nahihirapan din ang mga rescuer na abutin ang mga residente gamit ang motorboat habang patuloy naman ang pag-ulan sa nasabing lungsod. Pasada Balita. At sumainyo ang 90 edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayan na po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras, alas 8 na ng umaga. Woo! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.